Nandito po tayo sa Barangay Santo Rosario, Angeles City at magkakaroon po tayo ng interview kasama po ang Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Gary Tapio, Barangay Secretary ng Barangay Santo Rosario ng Side ng Angeles City. Salamat po sa pagpapaunlak niyo po na matanong po kayo about po sa history po ng Barangay Santa Rosario. Ngayon po meron po kaming ilan lamang pong katanungan para sa inyo. Una po, bakit niyo po naisipang maging isang public servant? Actually, hindi ko naisipan. Parang ito, parang call lang to na maging isang public servant sa aming barangay. Kasi ako, hindi naman ako nag-apply bilang isang barangay secretary sa aming, hindi sa Barangay Santo Rosario. Bali, napili lang ako bilang isang barangay secretary ng mga previous barangay captain sa aming barangay. Okay. Next po, ano po ba yung kasaysayan sa likod po ng Barangay Santa Rosario? Ang Barangay Santo Rosario, isang makasaysayang barangay, hindi lamang sa lungsod ng Angeles, kundi sa buong Pilipinas. Dahil ang Barangay Santo Rosario, nasabi ko na, isang makasaysayang barangay. Dahil ang Barangay Santo Rosario, dito ginanap ang unang anibersaryo ng ating Independence Day noong 1899. Ginanap ito sa Pamintuan Mansion, dito sa may Santo Cherry Street, at saka sa may Pisang Bambanabul. Ang Barangay Santo Rosario, hindi lang makasaysayang lugar dito sa siyudad ng Angeles, kundi dito rin makikita ang ibang malalaking mga establishmento gaya ng mga banking district. Dito rin matatagpuan. Parang ito yung tinatawag na heart of the city center ng Angeles. Okay. Yung next question po is, ano po ba yung trabaho o gampanin ng isang barangay captain? Okay, bago ko sagutin yung katanungan, pwede magsalita na lang ako sa dialect ng Kapampangan kasi mas komportable at mas bihasa ako ng konti sa Kapampangan compare sa Tagalog, no? Sige po. Although nasa Pampanga naman tayo, kaya dapat natin gamitin yung wikang Kapampangan, no? Ang obra ng barangay captain, bali ang legislative, ang pong judiciary. Mabulol ko, sorry na yan. Nakalupaing president, ang pong mayor, bali kaya mo, separate itong legislative kaya ang judiciary kaya ang makantang bagay. Pero yung barangay captain, tatalan na lang din ang adwang kareta. Bali ang mag-amend, ang pong mag-kumpas karetang na ganang nanimbre na po implement, nakaagape dala rin kayong barangay council, barangay kagawad and SK council. Yes. So, sa araw-araw po dito, paano po ba naipapatupad yung batas sa barangay po ng Santo Rosario? May kaibahan po ba ito sa ibang barangay? Actually, yung batas Kenny, yung barangay Santo Rosario, buong Pilipinas, buong Angeles, kaila rin, uniform lang. Depende na mo as implement. Pero kung kaya mo, kami kasi, more on, tutuki kami more, adapt nila karetang keng, like example, kung ating barangay ordinance, ang pong Republic Act, ilang fully implemented. Pero, pati kami pa rin gagawang enact na ordinance na pambarangay. Pero dapat fully implemented. Pero bayo tayo gawan ng metong baging batasay ka, dapat may ka balan-awsan ng public hearing para ma-disseminate ka rin ka barangay ni itang balak or ba bringing pa implement ang batas. Tama po paano po ba naipakikita ang katarungan ng pambarangay? Katarungan pambarangay. Yung katarungan pambarangay, metong niyang mabayad obligasyon or importanteng obligasyon ng katarungan pambarangay yung barangay. Apin yung katarungan pambarangay, apin itang amandang kung ating tamong court, apin yung court yung barangay ito. Karamiya dadalan ka rin itang mediation and conciliation. Pero yung barangay, alayang power na magdesisyon na mali ka, isto ka. Ngayon, yung apin yung katarungan pang barangay makanan, karinyari makasalala yung barangay kung makanano din panuwalan. Yung barangay official, especially barangay captain, kung effective yan talaga yung katarungan pang barangay. Kasi kung yung ating kasing barangay na potang di na natin katarungan pang barangay, may didinan lang bad image kasi sabihin na, kasi kakampiyan niya. Kami alida kami kimpiyan. Apin dapat yung katarungan pang barangay, dapat din ang ma-appoint lupong taga-pamayapa. Apin dito din awan din duty kayong barangay. Dito lupong taga-pamayapa. Dapat pipilian niya yung metong manong puno ng barangay bayan na i-appoint. Dapat ating yung masati ang credibility, paano walande,
kitang iya mo basta-basta gagalangan di. Kasing katarungan pang barangay, karingyapin makasalalay kung makananuya katatag, kapanipaniwala, in pamanungkulan o paman ni gobyerno ng barangay captain ng barangay. Ano po ba ang kahulugan ng lupong tagapamayapa? Yung kahulugan ng lupong tagapamayapa, itang sabi ko, kaya kanan din. Karin apin itang aman wandang court. Kung atitang court, apin yung court kampo, kiyang barangay ito. Ikarin niya dadalhin itang mediation and conciliation. Pero yung katarungan pang barangay, mag-decision pin, tangi sinabi na dinulitan ke. Ali ang mag-decision na ika, istuka, iya maliya. Baling katarungan pang barangay, magranya mo para i-settle dala ring cases pikakaayos dala kasi apin kinreate ding lupong katarungan pang barangay kasi masyado na lang marakal deta maka-file cases king court para madiklag-la retang cases ang maka-file ka rin at para king barangay pa kung pwede lang i-settle dala. Ulit po, dakal salamat na meron kami pong karang pili yung barangay para makapanya dita ka interview ang pong dita ka history kang barangay Santo Rosario. Pagpasensya nyo na po kung makaninit mag-deliver niya ni karetang kakong kasagutan kasi nangaws kanita. Bigla ko hindi ko masyadong prepared. Gaano po kahirap maging public servant? Ay, hindi naman ba yan? Biro lang. Hindi. Pag nakagustuhan mong magano talaga sa mga tao, mag-serve o ano, hindi masyadong mahirap kasi para sa'yo, sa loob mo, maganda yun na tumulong ka sa tao. Pero mahirap. Lalo na pag tumawag ka ng kaso, no? Yung kaso kahit na magkatabing bahay lang, mag-aaway lang yan. Sa'yo pa rin yan eh. Kaya mahirap din dahil buong Santo Rosario sa akin, awak ko. O, parang ako ng tatay na yan eh. Binabantayan mo sila, binabantayan mo yung barangay mo, ano mangyari, sa'yo pa rin naka-alaylay yan na yung parang ako na lahat talaga. Kasi ako na yung father de pamilya niya. Kaya, kala ng iba, easy lang. Pero, napakahirap. No? Pero pag gusto mo sa puso mo, masarap na may natutulungan ka. Kaya ganyan yung public servant. Yun, no? Pero akala nila kasi yun iba. Ayaw sana kung gusto nila tumakbo, mag-ano sila, yung gusto nilang papasok sa public servant ganyan. Kung hindi nila, wala sa isip nila lang, parang gusto lang nilang mag-bida-bida o wala sa puso. May rapat sila. Pero kung sa'yo, nasa puso mo yun, tutulong, kahit anong problema, malulunod sa mo. Yan ang public servant. Ilang taon po kayo nung napag-isipan yung sumali ay maging isang public servant po? Bali bata pa ako noon. Tawag niyong KB pa yun eh, Kabataan Barangay. Gusto ko na yun eh. Yun lang, nung KB na yun, nalampasan yung edad ko, kaya may pinatakbo ako. Ay, mayroon KB ako noon, yun lang,
yung botohan nun, ano pa lang yun eh, taasan ng kamay. Kaya unahin ko na yun, mamaya na yung ilang taon na akong tumakbo. Yung ganun nung KB dati. Siguro nung KB na yun, mahilig na ako sa politika. Sa mga public servant na tutulong. Kaya nung dapat sa akin na yun, sa pag-isipan ko ng botohan yun, konti lang kami, nagsanap kami doon sa isa. Kaya hindi ako nakapag-KB. Nung tapos na yung KB na yun, tinuloy pa rin may pinahabol ako. Pero nung nag-umpisa ako na talagang mag-public servant, marami ako sa pinagbigyan eh. Dapat matagal na ako siguro, sagas baka, hindi pa sa akin yan. Bahal na public servant ako, 1994. Nagkagawad ako, first kagawad. Siguro 30 years. 30 na ako noon. Kasi dahil marami na akong ibang pinatakbo, pinagbigyan. Kaya siguro 1994, doon ko naisipan na tatakbo ng kagawad. Kaya yun, nakapasok naman ako. Po Kapitanato, bilang kapitan po, ano po ang may papayo po sa amin bilang kabataan? Yan lang, mapapayag sa inyo kung hindi niyo papasukin muna yung sa politika, ipapayag sa maglolok po, ganyan. Huwag lang tayo maglolok sa mga ibang kapwa. Yun lang, siyempre kabataan ngayon, alam ko na, iba-ibang ano na yun, maraming ginagawa yung iba. Pero kayo, sana, tuloy lalo kayo nag-aaral. Sana, pag kinukuha nyo, criminology. Kaya sana, tapusin nyo muna. So guys, this is the end of the vlog. And thank you po kay Kap Renato. Bye-bye. Bye-bye kayo. Bye-bye. 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 Ingat, ingat.